Alam mo bang para ka lang nagrerenta if ganitong bahay ang kinuha mo? Rent to own dahil for only 8,200 monthly lang nito sa Pag-ibig, magkakaroon ka na ng ganitong bahay. Wala pa tong reservation fee, wala ring down payment at wala ring equity for only 10,000 pesos na processing fee. Kasama na dun yung pag-apply natin sa tubig at kuryente, magkakaroon ka na ng ganitong bahay. After po ng ating 10,000 processing fee, ang sunod na po nating babayaran ay yung ating monthly amortization na sa Pag-ibig. Ibig sabihin po nun, approve na po tayo sa ating housing loan sa Pag-ibig. And at the same time, baka po nandito na po tayo nakatira sa ating sariling bahay. Kaya wag na nating patagalin pa, tripping na tayo. Hi kakabsat, Dayan Soriano po, your real estate mom. Welcome to Pagsikat Place here in Barangay Muson, Naik, Cavite. Welcome po dito sa Pagsikat Place, dito lang sa Barangay Muson, Naik, Cavite. Ang ating Pagsikat Place ay merong 2-story townhouse na for as low as 8,200 monthly mo sa Pag-ibig, magkakaroon ka na ng ganitong bahay. Ang ating lote ay 36 square meters at ang laki po na ating bahay is 44 square meters. So napakalaki, 2-story townhouse na siya. Meron na tong 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Meron pa tayong extra space dito sa ating harap. Ang ating facade ng bahay, napakakulay. And then complete finish na po yung ating exterior or labas ng ating bahay dahil pinturado na po. And then dito po sa ating area sa labas, meron pa po tayong setback sa harap na around 1.5 and around 3 meters po yung haba. So, and then pagpasok po natin dito sa pintuan, meron na po ditong ceiling, maliit na ceiling para hindi naman po tayo nababasa kapag mag-open po ng pintuan. So pagpasok po natin, ito pong pintuan natin, napakatibay. Steel door po siya, single lock set na po. And then pasok po tayo. Pagpasok po natin, bubungad na po yung napakalaking open space layout para po sa ating dining, living, and kitchen area. So, since open space layout po tayo and then bare finish turnover po tayo, napakatipid po dahil kayo na po makakapag-decide kung anong klaseng kulay po ng pintura yung ating gagamitin sa ating wall. And since plain cement finish po yung ating flooring, kayo na rin po makakapag-decide kung ano pong tiles yung gagamitin natin. Bakit nga po maganda kapag bare finish? Una, kayo po makakapag-decide kung anong gusto nyo pong gawin sa loob ng inyong bahay, and at the same time, yung magagastos nyo po sa pagre-renovate nyo po sa bahay is hindi na po ima-monthly natin sa Pag-ibig at wala pong interest yun. Kasi kapag nakasama po yun sa total contract price ng ating bahay, may interest pa po yun pagdating po kay Pag-ibig. So, napakaganda at your own expense na po yung paglagay nyo po ng tiles at ng pagpintura nyo po sa loob ng bahay. Dito po, napakalawak ng ating space sa ground floor. Sabi ko nga po, floor cement finish po yung ating flooring. And then dito po, sa ating wall, gagawin nyo na lang po, papalitadahan nyo na lang po yung ating wall. Tapos saka nyo po lagyan po ng pintura. And then dito po muna tayo sa may bandang harap. Ang ating actual turnover unit, ang ating bintana po sa harap ay sliding window na po. Aluminum sliding window. So napakaganda, napaka-modern na po yung style at gamit na ginamit po dito sa ating actual turnover. So nakaabang na po yung ating switches, ang ating outlet, and even po yung ating lagayan po ng ating mga ilaw. So, konti na lang po yung gagawin nyo dito sa ground floor. Actually, tiles na lang dito, palitadahan na lang to, tapos pintura, pati po yung ating ceiling. Pipinturahan na lang po natin to, tapos lalagyan na lang po natin dito ng ilaw. Kasi nakaabang na po yung saksakan natin sa ilaw. And then, dako naman po tayo dito sa ating kitchen area. Sa kitchen area naman po natin, may nakaabang na rin pong outlet para po sa appliance natin sa kitchen. And then dito po sa lababo natin, meron na po tayong gooseneck. Naka-gooseneck na po yung ating faucet. And then single sink po tayo, stainless po siya. And may tiles na po tayo dito
sa ating lababo, sa ibabaw ng ating lababo. And then nakaabang na po yung ating pwedeng gawing cabinet dito po sa ilalim ng ating lababo. Pwede na lang po itong pinturahan, lagyan na po natin dito ng cabinet. So, konti na lang po yung gagawin natin dito. And then, dito naman po tayo sa bandang service area. May service area po tayong around 1 meter po at around 3.5 meters po dito sa likod. Ito po yung setback natin sa likod. Ang kagandahan dito, pwede nyo po itong gawing extension po ng ating kitchen or di kaya gawin nyo pong laundry area. And then kagandahan po, meron po sila ditong downspout na meron pong catch basin po, rainwater collection po natin kapag umuulan po. Maganda na po to, nakakatipid po to sa bahay, lalo na po sa paggamit natin ng tubig. At sustainable po to dahil nagamit po natin yung resources natin sa tubig ulan sa ibang bagay po dito sa bahay. Pwedeng dito po ito, andito po to, katabi po ng ating downspout, and then may nakaabang po ditong outlet. Pwede nyo po ditong ilagay yung washing machine. Pwedeng itong tubig po dito sa catch water collection natin ng tubig. Yan na po yung gamitin natin sa pagpapalaba or di kaya paglinis po natin ng bahay, pagbuhos po natin at paglinis po sa ating toilet and bath. Doon po tayo makakatipid at siguradong bababa po yung ating bill pagdating po sa ating tubig. Tapos nandito naman po tayo sa kitchen area. Aside po dun sa ating lababo, yung ating lababo is meron pong katabing awning type window. Bale, napakaganda po niyan dahil pataas po ang ating bukas ng ating tana dito. So, if ever po na nagluluto po tayo, yung ventilation po natin dito sa kitchen area is dito po palabas. And then, maganda po niyan kahit medyo paggabi na, pahapon na, or di kaya mataas pa po yung araw, is pasok din po yung natural light dito. Napakagandang idea po yun. And then, if ever man po, buksan lang po natin yung bintana po natin sa harap. And then, buksan lang po natin yung bintana dito sa likod. Yung ventilation natin, napakaganda. So, ibig sabihin yung bintana natin sa harap, papasok po yung malamig na hangin dito sa loob ng bahay. And then, lalabas naman po yung hanging mainit dito po sa likod ng ating bintana. So, napakaganda ng ventilation. Dito naman po tayo sa toilet and bath. Sa toilet and bath, yung ating pintuan is PVC flush type na po siya. Tapos, kikita nyo po, malaki po yung toilet and bath natin. At saka, naka-tiles na po yung kalahati ng ating toilet and bath. Around mga 30 by 30 po yung ating tiles. And then, kompleto na po siya. Meron po tayong shower. Meron po tayong toilet bowl. Sa shower, meron na ring faucet. May toilet bowl. Meron tayo ditong faucet and sink. Then, nakaabang na po yung ating switches sa ilaw. And even po yung ating lagayan ng ilaw. And then, meron na po siyang ceiling. So, pwede na lang po natin gawin dito. Pinturahan na lang po to. Or lagyan nyo pa po ng tiles. Tapos, pinturahan po yung ating ceiling. Ayan na. Tapos na. Wala na tayong ibang renovation dito sa ating toilet and bath. Ang kagandahan, yung ventilation natin sa CR is aluminum awning type window na po tayo. So, ito na yung natural light and ventilation natin. And as you can see, kahit hindi pa nga tayo magbukas ng ilaw dito habang umaga, tanghaling tapat, dahil maliwanag pa yung ating toilet and bath. So, napakaganda. Konti na lang gagawin natin. Bali, sa ground floor, palitada na lang sa ating wall, flooring, tiles, or kahit vinyl tiles, linoleum, pwede. Tapos pintura sa wall, sa ceiling, tapos pati sa toilet and bath. And then, lagyan na lang natin ng cabinet dun sa lababo, sa ilalim ng lababo. Ayun na. Okay na yung renovation natin dito sa ground floor, dito sa Pagsikat Place. If nagustuhan nyo po yung ganitong bahay and if interesado po kayong makita tong buong bahay na to, pakiabangan nyo po yung ating ipapakita mamaya na sample renovation unit na sinasabi nilang upgraded unit na kung saan makikita nyo kung paano nila ni-renovate itong townhouse na to. So, dako naman po tayo dito sa ating hagdanan. Ang unang hakbang po ay sementado.
And then, yung ating hagdanan sa susunod na step ay bakal. Sobrang kapal, 2 inches by 3 inches po. Sobrang kapal, sobrang tibay, and then as you can see po, 1 meter yung lawak niya. So tara, akyat tayo. Hindi naman siya matarik. Andito naman tayo sa second floor ng actual turnover ng Pagsikat Place. So you can see po, dito po, napakalawak. Actually, pwede pa siyang maging 2 to 3 bedrooms. Pero maganda na rin po muna panimula. Mag 2 bedrooms muna po tayo. Then, kagandahan ho nun, paglalagyan po natin dito ng partition, hard deflex na lang po yung gagamitin natin. So, may room pa if ever po lumaki yung pamilya natin, pwede po natin gawing 3 bedrooms ito. So, yun, kagandahan ng flexibility ng bahay. And then, as you can see po, yung ating flooring is plain cement finish. And then, traditional po yung ginamit dito sa bahay na to. Hollow blocks po yung ginamit. So, kailangan nyo na lang po itong palitadahan, tapos pinturahan. Lagyan natin ng tiles dito. Makapal naman po ang slab. Makikita nyo naman po, napakatibay. Traditional po yung ginamit. And then, napakalawak. And then, meron po tayong bintana dito sa likod. May bintana pa po tayo dito sa may bandang harap. Ayan. Aluminum sliding window na po yung ginamit dito sa ating mga bintana. Napaka-modern na po yung style. And then, malawak. Maliwanag. Maaliwalas dahil napakalaki ng mga windows natin. Pwede na lang gawin nyo, lagyan nyo na lang to ng grills for safety reasons po and purposes. And then, yun, malaking 2 bedrooms ang pwede nyo pong gawin dito. And then, ang kagandahan dito, may nakaabang na tayong grills dito sa bandang gilid na at least makakatipid na rin po tayo sa renovation natin at napakatibay nito. Pwede nga natin gawin, since hindi naman stricto si developer, pwede natin itong tanggalin, lagyan natin dito ng pintuan, tas hallway ito, para lagyan natin ng balcony or terrace dito sa harap. So, diba? Nakaganda. Tapos, ang kagandahan nito, nakaabang na yung ating outlet. And then, may switches na rin tayo dun sa bandang hagdanan. And then, siya nga pala, yung ating hagdanan, meron po tayo ditong permanent na window for natural light. Napakaganda niyan kasi kahit maghahapon na, magagabi na, maliwanag pa rin yung pag-akyat panaog natin dito sa bahay dahil dito po sa ating permanent na window. Diba napag-isipan ni developer na lagyan nito? So, kahit hindi pa natin buksan yung ilaw, since nakaabang naman po yung ating mga lagayan ng ilaw, pwedeng hindi muna tayo mag-ilaw, diba? Makakatipid pa tayo. So, una, meron tayong water collection dun sa baba. And then, meron pa tayo ditong permanent window para sa ating natural light. And then, yun nga, nakaabang na po yung ating outlet, switches, and lagayan ng ating ilaw. And then, kagandahan pa niyan, nilagyan na rin ni developer ng insulation. So, pwede, ang gawin natin, sundan na lang po natin yung itong bakal na to, lagyan po natin ng hard deflex, yun na po yung magiging ceiling natin. Napakataas pa. Sobrang taas pa niya. Pwede pa natin lagyan dito ng double deck para ma-maximize natin yung bawat kwarto. So, dito, kapag magpaparenovate tayo, pwedeng lagyan na lang natin dito ng hard deflex for ceiling, palitadahan, lagyan ng tiles, lagyan ng pintura, lagyan ng partition, ayun, tapos. I think siguro mga 100,000 to 150,000 yung renovation fee mo na hindi na nakadagdag dun sa babayaran natin sa Pag-ibig at wala pang interest yun. Yun naman kagandahan kapag bare turnover tayo. So, dako naman po tayo dun sa ating actual na upgraded unit kung saan makikita nyo yung mga renovation na ginawa kapag itong Pagsikat Place ang kunin nyo. So, tara! So, nandito na tayo sa sample renovation unit or yung tinatawag nilang upgraded unit dito sa Pagsikat Place. As you can see po, meron pa po tayong setback sa harap. So, pwede po natin gawing parking area po to ng ating motor or ng ating e-bike. And then, lagyan na lang po natin to ng fence and gate
Kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyo pong klaseng gate or fence kasi hindi naman po stricto si developer pagdating po sa renovation. So tara, pasok po tayo. As you can see po, nandito po tayo sa sample renovation unit or yung tinatawag nilang upgraded unit dito sa may Pagsikat Place. Pag mapapansin nyo, ang ginawa na lang po nila is pinalaki po nila yung mga bintana dito po sa ating mga sa harap at saka sa gilid. Nandito po pala tayo sa end unit and corner unit po ng ating Pagsikat Place. So, pinalaki po nila yung bintana, pininturahan po nila ng puti, then nilagyan po nila dito ng 400mm by 400mm na tiles or around 30 by 30 ceramic tiles na puti. Napakaganda. Yun lang yung ginawa nila dito sa area na to. So, pwede na tayong makalipat. Or di kaya kung medyo tight yung budget natin, pwede natin lagyan nito ng vinyl tiles pansamantala. Or di kaya pag after few years, ayaw nyo na nitong ceramic tiles, patungan nyo ng vinyl tiles. So, napakaganda. Yun ang kagandahan naman kapag bare turnover tayo. Kasi, yung pipiling nyo pong tiles and yung kulay na ating pintura is yun na po talaga yung gusto nyo. So, hindi na natin poproblemahin kapag kunwari na turnover na sa atin, tapos si Mrs. o si Mr. hindi nagustuhan yung tiles, papalitan pa natin. So, yun nga, kagandahan kapag bare turnover tayo, hindi na po nakadagdag dun sa price ng ating bahay, masusunod pa yung gusto nyo pong kulay. So, ayun. Tapos, dito naman po, pininturahan lang po nila yung ilalim po ng lababo. And then, nakaabang na po yung ating cabinet dito. So, pwede na lalagyan natin dito ng cabinet or di kaya pansamantala. Ganyan muna. At least, meron na tayong pwedeng pang storage natin. And then, sa ating ceiling, pininturahan na lang din siya. And then, meron tayong mga lights na ginamit. So, siguro dito, ito yung light natin for living. Light natin for dining. And then, ito naman yung ilaw natin for kitchen. Diba? Halos yun na yung gagawin natin. And then, dito naman po tayo sa toilet and bath. Halos wala na tayong gagawin dito. Ang ginawa na lang po dito is pininturahan po yung hindi po naka-tiles. Kung ano po yung kulay ng tiles natin dito, yun din po yung kulay ng pintura natin. And then, since may ceiling na po to, pininturahan na lang po siya. Then, nilagyan na po siya ng ilaw. So, kung ano yung ilaw na ginamit sa labas, sa ground floor natin, yun din yung ginamit dito sa ating toilet and bath. Diba? Napakaganda. Halos wala na tayong gagawin for only, I think, for as low as 120,000 to 150 lang yung ginastos nila for renovation dito. And then, meron pa tayong split type window dito. So, pag binuksan niya, sobrang lamig dito sa area na to. Diba? Mas napakaaliwalas kasi puti yung ginamit nila. And then, dito naman po tayo sa dako ng ating hagdanan. So, you can see po yung ating hagdanan. Yung unang hakbang po is naka-tiles na. And then, wala na po silang ginawa dito sa ating bakal na hagdanan dahil sobrang kapal, antibay na nito, and then, black yung ating pintura ng hagdanan. So, nakamatch naman po siya dun sa ating kulay ng interior ng ating bahay. And then, ayun nga, napakaluwag. Baga, tatayo ako dito, maluwag pa dito sa area na to. Kasi, napakalapad po ng ating hagdanan. So, akyat tayo para makita naman natin kung ano yung ginawang renovation dito sa taas. Tara! Andito naman na po tayo sa second floor ng ating Pagsikat Place dito sa Barangay Balsonay, Cavite. As you can see, ang ginawa po dito renovation is pinalitada po itong mga walls natin, yung ating mga pader, and then nilagyan po ng pinturang puti. Napakaganda, napakaaliwalas, napakalinis tingnan. And then since yung ating bintana po is sliding window, hindi na po nito pinalitan ng ibang bintana. And then, nandito po kasi tayo sa end unit and corner unit. So, meron po tayong mga extras window dito po sa bandang isang side ng ating bahay. And then, at the same time, pag end unit and corner unit po tayo, meron pa po tayong extra space sa baba. So, dito, makikita nyo ang flooring natin
Hindi na tiles ang ginamit, vinyl tiles na po ang ginamit nila. So, napakatipid. Actually, pwede nyo nga itong kayo na mismo ang maglagay nito para makasave tayo ng labor dahil actually, yung vinyl, didikit mo lang talaga yan. Kailangan tama lang yung pagbilang mo ng vinyl tiles. And then, pwede kasi ang hati nito, hati dito, dito may pintuan, dito may pintuan, or di kaya dito yung pintuan, and then yung isa dito yung pintuan. Oh, maganda na rin kasing meron tayong ganito para at least may nakaabang na tayong for safety pababa ng ating bahay. And then, yan, nakaabang na po yung ating outlet, switches, and then, since nakaabang na yung ating mga ilaw, ang ginawa na lang po dito sa ating ceiling is nilagyan na po ng gypsum board, and then nilagyan na po ng mga pin lights. So, alos yun lang ang ginawa dito sa may second floor. Palitada, pintura, nilagyan ng vinyl tiles, ceiling na gypsum board, tsaka mga ilaw. Tapos, partition na lang po. Kasi, di na nila nilagyan dito ng sample partition para kayo na po kasi makakapag-decide kung gaano po kalaki yung mga bawat kwarto na gagawin nyo. Actually, kasi pwede itong maging 3 bedrooms pa para ma-maximize nyo yung space at magamit talaga ng bawat miyembro ng pamilya at ng mga titira dito sa bahay. So, ayun po ang actual renovation unit or upgraded unit dito po sa may Pagsikat Place. If nagustuhan nyo po ang video na to at gusto nyo pang manood po ng mga iba't ibang house tours, mga road trips dito po sa Cavite, huwag lang po makalimot na mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. And if nagustuhan nyo po itong Pagsikat Place dito sa Barangay Muson na Cavite, tumawag, mag-text, mag-comment, or kontakin nyo ako sa aking mga social media accounts or sa aking mga contact details na naka-flash dito sa screen. Mag-tripping na tayo at magpa-reserve na po tayo dahil mabilis lang po itong maubos dahil 10,000 pesos lang ang processing fee natin, kasama na dun yung tubig, kuryente, yung pag-apply natin ng tubig at kuryente sa bahay. Yun lang po yung ating babayaran. Ikompleto lang po natin yung requirements, and then ang susunod na po nating bayad is approve na po tayo sa Pag-ibig. Ibig sabihin nun, most probably po, nakalipat na po tayo dito sa ating bahay. Yun lang po yung aming kinakailangan para po magkaroon na po kayo ng bahay. 10,000 pesos na processing fee at complete requirements. Magkakaroon ka na po ng ganito. So, tripping na po tayo, kakabsat. Muli, Dayan Soriano po, your real estate mom. See you soon, kakabsat. Salamat!